So mga kaibigan, gusto mo rin ba mag-own ng sarili mong firearms? Pero ang problema, hindi mo alam kung saan at paano mag-uumpisa. Well, sa video to mga kaibigan, isi-share ko sa inyo lahat ng ginawa ko kung paano ako nakapag-own ng sarili kong firearms legally dito sa Pilipinas. So ano nga ba yung kailangan natin gawin mga kaibigan para makapag-own tayo ng sarili nating firearm? So number one na kailangan natin gawin mga kaibigan is kinakailangan po natin kumuha ng LTAP. Wait lang. Ano nga ba yung LTAP? Ang LTAP po mga kaibigan is License to Own and Possess Firearms. Ito po yung lisensya mga kaibigan na nagbibigay pahintulot sa atin para makabili at makapag-own ng sarili nating firearms. So, i-discuss natin kung ano nga ba yung mga requirements at qualification para makapag-own ng sarili nating LTAP. So, before tayo mag-start mga kaibigan, before natin pag-usapan, no, lahat ng kailangang requirements para makakuha ng LTAP is kinakailangan po muna natin mag-register sa FEO. Dati kasi meron silang specific po na website. Pero ngayon mga kaibigan, mas pinadali na lang. Dahil bakit? Kailangan mo na lang mag-download sa ating mga cellphone ng eGov. So, alam naman po natin kung ano yung eGov. Tapos, pag napunta tayo sa eGov, kung wala ka pang sariling eGov, magre-register ka dito. After mo mag-register sa eGov, mga kaibigan, kinakailangan mo namang hanapin, no, sa may search bar, ang FEO. So, pag lumabas yung FEO doon, mga kaibigan, i-click lang po natin yon at doon naman, mga kaibigan, ilalagay po natin ulit ang personal information natin. Pangalan, address, birthday, contact number, at email address. So, make sure lang po mga kaibigan na lahat ng ilalagay po natin na information dito ay tama. Tapos na! Meron ka ng eGov, meron ka ng account, no, sa FEO. Ang susunod mong gagawin mga kaibigan is kinakailangan naman po natin ng signed up form from FEO. So, etong mga form na to mga kaibigan is downloadable po ito, no? Napakadali lang kasi hahanapin mo lang po ito sa Google at ida-download mo. So, dito mga kaibigan, isusulat din natin, no, yung mga information natin sa form na to. And then, pagkatapos natin masulatan tong form na ito mga kaibigan is kinakailangan naman po natin tong ipanotaryo. So, meron ka ng form. Ang susunod mo namang gagawin mga kaibigan is kinakailangan mo naman kumuha ng National Police Clearance. Hindi barangay, hindi police. National Police Clearance po mga kaibigan. Mas mabigat to doon sa dalawa. Ang pagkakaalam ko mga kaibigan, pwede po kayong kumuha mga kaibigan sa mga munisipyo natin, no? Isa pa is, pwede rin tayong kumuha through online. Parang kumuha lang tayo ng NBI. So, ang gagawin mo, pupunta ka lang sa website nila, magpapaschedule ka, at babayaran mo yung amount na kinakailangan bayaran para dun sa National Police Clearance. Sunod naman, mga kaibigan, no? Kinakailangan din natin, mga kaibigan, ng birth certificate. Yung PSA po mismo, mga kaibigan. Original copy ng ating PSA. O let's say, wala kang PSA, na misplace mo yung PSA mo. Pwede rin naman po, mga kaibigan, is passport. Original copy naman din po ng ating passport. Pero syempre mga kaibigan, yung valid pa na passport. Baka mamaya magpasa kayo doon ng expired. Tapos mga kaibigan, kinakailangan din po natin magpasa ng proof of billing. Yes mga kaibigan, kailangan natin to proof of billing. So, yung mga ano ba mga proof of billing? Yung Wi-Fi, Meralco, kahit anong nakapangalan sa'yo at address na billing sa'yo. Pero kung wala kang ganon, katulad ko, nangungupahan ako, no, mga kaibigan. Nakapangalan po, mga kaibigan, madalas sa may-ari ng bahay, tsaka dun sa partner ko, yung Wi-Fi, kuryente, and tubig. Sa ganitong pagkakataon, mga kaibigan, kinakailangan mo lang, no, kumuha ng barangay clearance sa barangay nyo na nakasaad doon. Yung pangalan mo, yung address na tinitiran mo, at kung para saan ito ay optional na lang. Pero ang pinaka-importante po doon, mga kaibigan, nandun yung pangalan mo at yung address mo. At syempre, mga kaibigan, kailangan din po natin ng dalawang kahit anong government ID. Kinakailangan din po natin itong ipapotocopy. Driver's license, SSS, passport, national ID, any government issued ID po sa atin, mga kaibigan. Pwede po yun. So, ipapapotocopy lang po natin to at yun, isa po yun sa mga kailangan natin requirements. So mga kaibigan, kailangan din po natin magpasa ng 2 pirasong 2x2 na ID na merong pangalan sa baba, full name. Siyempre, pangalan mo yung ilalagay doon. Hindi naman pwede pangalan ng kapitbahay mo. Huwag kalimutan, kailangan white
background. So mga kaibigan, kailangan din po natin magpasa ng proof of income. Kung ikaw ay kagaya ko na nagninegosyo or merong malit na hanap buhay or kahit anong negosyo mga kaibigan, kailangan po natin mag-submit ng business permit. At kung ikaw naman ay private employee, kinakailangan mo naman mag-submit ng certificate of employment. At kung ikaw naman kaibigan ay professional, kinakailangan naman natin mag-submit ng PRC ID. So mga kaibigan, kung ikaw naman ay government official or active or elected official, kinakailangan nyo po magpasa ng photocopy ng inyong appointment order, permanent status, or yung tinatawag nila mga kaibigan na oath of office. So kailangan nyo lang po magpasa ng photocopy nun mga kaibigan. So mga kaibigan, kung wala naman po kayo doon sa lahat na nabanggit, pwede naman po tayo magpasa ng bank certificate of deposit, no? Na nagpapatunay na kaya po nating i-sustain ang pag-own ng LTAP or pag-own ng sarili nating firearms. May kapasidad po talaga tayo na makapag-own ng kumuha ng LTAP at ng sarili nating firearms. So mga kaibigan, kung kompleto na po yung ating mga requirements or yung mga dokumento na yan, ready na po tayong pumunta sa ating Camp Crame or sa pinakamalapit na RCSU office. So doon po mga kaibigan, magte-take tayo ng drug test, neuropsychiatric exam, at gun safety seminar. Dito mga kaibigan, kinakailangan po natin ng 100% appearance, no? Kasi tayo po mismo ang magte-take ng mga exam na ito. So mga kaibigan, kung tapos ka na makapagpasa ng mga requirements mo or yung mga documents mo, nakapag-exam ka na, nakapag-drug test ka na, nakapag-gun safety seminar ka na. So mag-aantay ka na lang mga kaibigan ng 2 to 3 weeks, no? Para malaman kung pasado ka ba sa drug test mo at sa neuro exam mo. Kung ikaw naman kaibigan ay hindi pinalad na nakapasa sa neuropsychiatric exam mo, ay pwede ka naman po makapag-retake after 6 months, no? Simula nung araw na nag-take ka ng neuropsychiatric exam. So, kung ikaw naman ay nakapasa, mga kaibigan, ang swerte mo kasi pumasa ka, no? Sa neuropsychiatric exam. Mag-aantay ka na lang ng approval, no? At magbabayad ka na lang sa land bank. At syempre, pag nakapagbayad ka na sa land bank, pwede mo nang ma-print ang sarili mong license to own and possess firearms or LTAP. So mga kaibigan, meron ka ng LTAP sa wakas, ha? Meron ka ng ID, no? Nakalagay doon, license to own and possess firearms. Yun na yung first step na ginawa mo para makapag-own ka ng sarili mong firearm. Take note mga kaibigan, lahat ng ito ay pwedeng magbago. Ito pong nasishare ko sa inyo is based lang po sa experience ko sa pagkuha ko po ng sarili kong LTAP. Pwede ka nang magpumili ng sarili mong firearm, no? Pwede ka nang pumunta sa pinakamalapit na gun store na alam mo. Siyempre, make sure natin mga kaibigan na itong gun store na to ay legit na gun store talaga. Marami dyan, i-search mo lang yung mga legit na gun store, no? Na pwede mong hanapin sa ating lugar. So mga kaibigan, okay na. Meron ka ng LTAP, ha? 10 years na LTAP. Kasi mga kaibigan, 5 years at 10 years po yung pwede mong pagpilian pala, no? Pag kumuha ka ng LTAP. So meron na, na-release na yung LTAP mo. At nabili mo na ang first firearm mo. Ayan, nahawak mo na ang sarili mong firearm, mga kaibigan. Ngayon, ang tanging ko lang masasabi sa inyo, mga kaibigan, no? Ang pag-own po ng sarili nating firearms ay hindi lang po basta privilege, mga kaibigan. Ito po ay isang responsibilidad, no? Hindi lang basta responsibilidad, mga kaibigan. Ito po ay isang napakalaking responsibilidad. At syempre, mga kaibigan, kinakailangan din po nating alamin ang batas sa paggamit ng ating sariling firearms. At syempre, alamin natin yung tamang proseso. At higit sa lahat, mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, ay dapat maging responsableng gun owner po tayo. Yun lang mga kaibigan. At kung tingin mo nakatulong tong video ito sa inyo, syempre, ano pa nga ba? Kailangan po natin mag-subscribe at i-click nyo po ang notification bell. Syempre, para updated po tayo sa mga latest video natin, no? Hanggang dito na lang po itong video to, mga kaibigan, no? Gusto ko lang pong linawin, mga kaibigan, hindi po ako expert. Lahat po ng nasi-share ko dito ay based lang po sa sarili kong experience, no? Kung meron man po akong hindi nasabi, idagdag nyo na lang po sa comment sa baba para makatulong po sa mga gustong kumuha ng sarili ng LTAP at sarili ng firearms. So muli, hanggang dito na lang itong video na to. So ano pa nga ba? See you sa next vlog. Subscribe.